Mga kabunyog, mga kababayan, ang tinutulak pala ni Trillanes sa 2028 na mag-tandem presidente at vice presidente, pantapat kila Sara Duterte, Risa Hontiveros, Nicolas Torre, yun. ha? Si Risa pala presidente, si Torre ang napipisil niya o gusto niya maging vice president. Yan ang sabi ni Trillanes. Kasi matagal na, sinabi naman talaga ni Trillanes kung sinong gusto niya magpresidente, sabi niya si Risa. Ay ngayon tinanong siya may nagtanong sa kanya, o sino naman kaya ang posibleng maging running mate? Direktahan ang sagot ni Trillanes. Ay si Torre. Sige nga mga kabunyog. Puntuhan nga natin ito, Puntuhan natin ito. Una, bakit si Risa ang gusto ni Trillanes? Pinaliwanag naman niya ni Trillanes. Sabi niya, okay siya kay Leni. Okay rin siya kay Bam Aquino. Mga mabubuting tao ito. Pero sabi niya, ang kailangan kasi ngayon, sa panahon ngayon, na ang evil forces ay namamayagpag at na gustong makabalik. Ang tinutukoy niya, Duterte, gustong makabalik sa pamamagitan ni Sara. Sabi niya, sa panahon ngayon na ang evil forces, hindi pwede yung malambot, hindi pwede yung dahil mabait lang or mabuting tao. Kailangan mabait ka, mabuting tao ka, matapang ka. Palaban ka, lalabanan mo talaga ang pwersa ng kasamaan. Kaya at nakita niya daw yan kay Risa. Yun yung reason. Actually, tama naman, may punto naman si Trillanes. Kaya lang, ang problema naman kay Trillanes, habang pinopromote niya si Risa, linalabas niya yung mga negative kay Leni. Ay, medyo ano naman yun. Yun naman, kaya nagre-react naman yung mga Leni supporters Pero may punto si Trillanes. Kailangan talaga, ang laban talaga kay Sara o sa mga Duterte sa 2028, medyo kailangan talagang matapang, lalaban. Hindi pwede yung basta mabait lang or mabuting tao. Or magaling na leader. Hindi. Iba ang kailangan ng bansa ngayon. Iba. At yun na nga, kaya nga tinutulak niya si Risa. Ngayon, pero walang nababanggit kung sinong running mate. Siyempre, may nagtutulak na Risa ang presidente, vice si Leni o kaya si Bam. Kaya lang, pag si Leni kasi ang vice ni Risa or si Bam ang vice ni Risa, pareho din yan na pwersa Parehong pwersa yan, so walang addition dyan. Ay ngayon, kung ang kampo ng Marcos at ng Romualdez ay magsasanib pwersa sa oposisyon, yung sinasabi nating Broad United Front, pwede yun. Risa ang presidente. Sino ngayon ang imamanok ng kampo nila Romualdez na kung galing sa kanila ang vice presidente? Pwede nga naman si Torre. Grabe ang kasikatan ngayon ni Torre. Grabe ang mabango ngayon si Torre. Wag lang siyang magbago at wag lang masira. Malakas si Torre. Actually, talaga? Kung tatakbong senador si Torre, sigurado na yan. Sigurado na yan, Senado. Kung vice president, pwedeng maging vice ni Risa. Ang problema, kung ang kampo ng Marcos, ang i-insist nila, si Torre ang magpresidente, si Risa ang mag-vice. Ano yan Posible yan. Kasi kung talagang ang imamanok ng kampo ng Marcos at Romualdez ay si Torre, siyempre sila ang may pundo, sila ang may makinarya. I-insist nila dyan, si Torre ang mag-presidente. Yung sa oposisyon na pangbato, siya yung maging vice. Pero siyempre, ang i-insist naman dyan ng oposisyon, ay mas naman na si Risa. Mas veterano na sa politika. Tsaka, ang oposisyon, maganda ang ang ipinakita sa nakaraang elections. Nagpangalawa si Bam, nagpanglima si Kiko. Ang akbayan, naka 2.7 plus million votes. 2.8 million votes. Kumbaga maganda ang pinakitang showing ng oposisyon nitong nakaraang 2025 elections. Kaya para sa oposisyon, yan nga yung sinabi ni dating Secretary Ronald Llamas, ang oposisyon ay may malakas na pwersa ngayon. Kaya nasa posisyon ito para mag-ambisyon na magpakandidato ng presidente sa 2028. Pwedeng si Risa nga yan o si Leni.
Kaya lang pagdating kay Trillanes, ang gusto niya talaga si Risa. Pero hindi nga mananalo yan kung hindi magbubuo ng United Front sa kampo ng Marcos at ng Romualdez. So ngayon, sino naman ngayon ang ipambabato ng Marcos at ng Romualdez? Si Romualdez kasi, ang sabi ni Ronald Llamas, maganda kay Romualdez, kingmaker na lang. Siya na lang yung magplano ng kampanya, parang strategist. Pero ang pwede, Risa sa presidente. Ang vice sino? Ito na nga, mayroon ng plinote na pangalan si Trillanes, Torre. Ha? Risa Torre daw. Kayo, anong tingin niyo yan? Actually, malayo pa ang 2028. Kaya lang, ang dahilan naman kasi bakit ang oposisyon gusto nang mag-isip kung sino ang posibleng mga pambato. Kasi ayaw na nilang maulit. Ayaw nang maulit ng oposisyon yung nangyari kay Lenny noong 2022. Si Lenny kasi ang tagal bago nagdesisyon. Nag-decide siya October 2021 na eh. Kaya ang election 2022. Ilang days na lang bago ang filing ng candidacy, saka nag-decide si Lenny, talagang tatakbo siya. So kinapos na ng paghahanda. Kaya ang gusto ng mga nasa oposisyon, ang oposisyon kung magpapatakbo, ngayon pa lang maghanda na. Hindi lang presidente, vice presidente, kundi pati senatorial lineup. Yan yung ano. Kaya sila Ronald Llamas, sila Trillanes, busy sa paghahanda kung sino ang posibleng maging pambato nga ng oposisyon. Kaya marami silang pinuploat ng mga pangalan. Samantala, ang administrasyon naman, ang kampo ni Marcos at ni Romualdez, wala pang sinasabi kung anong plano nila. Pero ang malinaw dyan, ang ideya ng broad united front, ibig sabihin dapat magsama-sama laban kay Sara Duterte. Pag nag-three-cornered fight yan, may oposisyon, may kampo ni Marcos at Romualdez at may Sara Duterte camp, mananalo si Sara dyan. Kaya kailangan yung kampo ng Marcos Romualdez at saka itong kila Lenny, kila Risa, General Torre, itong kila Trillanes, magsama-sama. Yan yung Anyway, ano lang pa lang ito mga kabunyog nagpo-float pa lang ng mga pangalan. Kaya pinag-uusapan pa lang natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.